Okay? Antayin nyo, may darating sa inyo na ebidensya. Pwede nyong magamit sa impeachment ni Bangag. Okay? Yan na, bago yan. Fresh na fresh. Ikaw, Bangag. Bangag. Kaya ka ganyan, natatakot ka o baka natunugan mo. Okay? Parating na ang recording. Alam nyo mga kababayan, hindi na muna natin ngayon, may mention. Mayroon, maliban sa mga ginawa mo, ninyo ng pamilya mo, nag-tridor ka sa bayan. Yung in-expose ni Attorney Glenn Chong na merong foreign intervention, may pandaraya si Liz Satanas. Yung in-expose ko nung nandun ako, May 9, nag-live ako, na may mga foreigner doon, noong May 9 election of 2022. At ang hawak kong ebidensya na hindi pa natin pwedeng napakita ngayon, eto ang maglulubog sa'yo. Jutang ginemis ka. At, pagdaan ninyo, I hope not. Well, hindi ko kontrolado ang mga magiging pangyayari. Maraming 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasama si Tambaluslos. Okay, dito sa ebidensya na ito, mananagot kayo lahat sa bayan na ikaw, Marcos, ay nakikipagsabwatan ka. Si Liz Satanas kasama sa picture na hawak ko, pati ang pamilya mong Bangag. So kaya ngayon, mga kababayan, pwedeng natunugan na nila ito. So ngayon, si Bangag, kunyari magkaisa, magbati-bati na. Bati-bati, matapos kang gumawa ng high crime, 10 na mga jejemon mong alipores ang iyong mga gabinete, na dyan kasama na yan, no? Si Torre, si Uling Torre, si Lacanilao, si Bonjing na, sana kunin na rin ng lupa yung hinayupak na yan, yung isang kapatid niya, si John Vic, at si Marvel, at marami pang iba, harap-harapang kinidnap nyo ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon, magbati-bati na lang. Bakit po niya mga kababayan sinasabi yan? Kasi nga nakikita nyo nga, mga palangga, na talagang ang mga tao ay galit na sa mga Bangag na ito. Kaya ganito niyan ngayon, pabiktim, kunyari buot-buutan, ay mabait na ako, magkaisa na lang tayo, chuchu-chuchu. Yan po ang mga taktika ng mga kriminal. Yan ang taktika ng mga sindikato na kayang magpanggap na magbait-baitan at anytime pwede kayong gurgurin, pwede kayong dunggulin o kung ano pang mga kaletsyahan o kasamaan ang pwedeng gawin sa inyo. Ito ay pagpapakita ng pagiging opportunista ni Bangag, pagpapakita ng kanyang pa-victim effect, pagpapakita na loser siya dahil nakikita niya na ang ating mga kababayan ay sinasampal siya ng katotohanan na sukang-suka na ang Pilipino, ang OFW sa kanya. Hindi po ito pang-politika dahil ang namumulitika ay sila. Ayaw nilang tigilan si Sara Duterte. Ayaw nilang tigilan si Pangulong Duterte. Remember? Nung nagkaroon ng maisog noong January sa Davao, doon si Attorney Vic Rodriguez, si Alvarez, si Unga, Biata, marami sila doon. Remember that? Anong ginawa ni Bangag? Nainggit, na insecure yung time na nagsabi si Pangulong Duterte na Bangag. Gumawa din siya ng ng kanyang meeting di ba si Chuch, anong tawag doon? Basta nag-event sila sa Luneta, gamit ang pera ng bayan, pinadala nila doon ang mga kawawang pobre, pinapila nila sa initan, doon binigyan ng ayuda ng mga bulok-bulok na bugas, di ba? Para lang kunyari sabayan ang, sabayan o tapatan itong meeting, yung maisog event ni Pangulong Duterte. Tapos, para maipakita na mas marami pang sumuporta sa kanila, ito ang tunay na pamumulitika. Ngayon, ano nangyari doon? Hayop kang Marcos ka. Di ba? Wala nga 15,000 lang nanonood sa'yo. Wala nga 15,000 live viewers. Di ba? Samantalang ang kay Pangulong Duterte, umaabot ng 100,000 live viewers. Hindi naman sa pagmamayabang Talo pa nga natin itong hinayupak na Bangag na ito. So, ito yung pamumulitika. Tapos, ano ang ginawa? Balikan nga natin itong julol na to. Anong ginawa niya sa mga police? Men and women in uniform. Bawal mag-YouTube and Facebook. Bawal manood sa mga vloggers katulad ni Maharlika. Bawal mag-post katulad sa pagkita ng support sa Pangulong Duterte. Tignan mo si Francis Fontillas, yung kanilang ngayon,
yung kanilang yung sinuspende ng panghabang buhay, di ba? Anong ginawa dyan? Nagpakita lamang ng kanyang emosyon para suporta kay Pangulong Duterte na sinasabi ni Patrolman na ito ay hindi tama dahil ang pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa pulis na yan? Na nanindigan. Hindi ba pinailan ng kaso, dinismiss? Yan ang pamumulitika ni Bangag. Anong ginawa kay Jason Isa? Anong ginawa kay Jun Abines? Sa amin lahat. Anong ginagawa na nagsasabi? Pinopolitika kami. Abala si Bangag sa kakalustay ng pera ninyo. Abala sa concert, duran-duran. Abala sa Formula 1. Abala sa pag-ikot sa buong mundo. Gamit ang pera ng bayan. Wala kang makitang tangible resulta ng kanyang panunungkulan. Dahil di naman siya nanunungkulan para sa bayan. Balikan natin yung 5,500 flood control. Diba? Nasaan na, nada na. Kasi abala sila para sa pagpapatahimik sa ating lahat. Kaso hindi sila nagwagi. Napakita natin ngayong midterm election, although dinaya nila, dahil kitang-kita naman yan, diba? Laging si Atty. Glenn Chong ang nangungunang nagsabi dyan na dinaya nila ang halalan at hinahamon si George Garcia na kasuhan si Glenn Chong. Sa pamumulitika ng hinayupak na supot na si Marcos Jr. na talawan na ang boto daw kasi laki ng tando-tando. Nakita, di ba? Ang hinayupak na ito, abala sa panggigipit ang kaduwagan niya. Anong ginawa niya? Ang bagong henerasyon party list, okay? Ni Bernadette Herrera. Ang Duterte party list na iniluklok binoto ng bayan ay ayaw iproklama ng COMELEC sa kadailanan, kesyo ito daw ay may mga binting na kaso, di ba? Si Bernadette Herrera ng bagong henerasyon, hindi na ipaliwanag sa kanila ng maayos according to her, sa kanyang post, kung ano yung kanilang violation or whatever. Pero tama ang sinabi ni Atty. Vic, si De Lima na overturn ng kaso na pwede nang damputin at may kaso sa illegal na pulburon, hindi pinoproklama. Si Erich Sylvester na maraming kaso sa Amerika na nagnakaw ng identity, nagsinungaling na kunwari ipinanganak sa Amerika, yung pala nagnakaw ng identity ni Erich Sylvester Tulfo. So bagay, marami namang nanakawin dyan sa Senado pagdating ng pagkakaupo na yung hayop na yan. But ganun pa man, mga kababayan, hindi nila sinuspend. Diba? Hindi nila sinuspend, pinroclaim ni George Garcia. Oh, at marami pang iba na dapat i-disqualified. Ito po ay isang pamumulitika ni Bangag, kaya hindi totoo na ayaw niya ng mamulitika, magbati-bati na daw. Ito po ay pagpapanggap niya para i-win na naman ang inyong puso. Bubuduli na naman kayo, ang sabi mabait pala si Bangag. Ito po ay isang malaking kasinungalingan dahil bago pa umupo si Bangag, ang una nilang pinulitika ay si Vic Rodriguez. Nire-recommenda ni Vic Rodriguez na wag iupo ang mga kawatan na pinaupo ni Lisa Tanas. Diba? Pero anong nangyayari ngayon? Dahil sa lahat ng kapalpakan, administrasyong Bangag na hindi daw mamumulitika, mga kababayan, ang sinasabi niya magbati-bati na natakot to kay Sara Duterte. Kasi sabi ni Inday, gusto niya na magdugo-dugo, ligo-ligo doon. Kung di ba naman kasyungahan ng kanilang tagapagsalita, De Lima at iba pa. Di ba? Ito daw ang ginagawa nila, ini-interpret nila as literal. Kung di ba naman mga VO, Googleable naman yan. Nag-google ang lahat. Ito lang naman. Ito ang aking forecast. Natatakot na si Bangag. Hindi lahat, sabi nga lahat yan may hangganan. Yung mga ninakaw nyo, Bangag, ng asawa mong hindot na hinayupak na butod, mudlo, botot, lahat, kawatan, kidnapper, smuggler, lahat na. Okay? Yang ninakaw ninyo, okay? Although pakikinabangan yan ng mga susunod yung mga henerasyon. Pero, I hope, ang sumunod na umupo ay panagutin kayo at makulong kayo panghabang buhay. At etong naka-witness nitong ebidensyang sinasabi ko, Marcos Jr., okay? Huwag kang pakasisigurado. Kasi yung mga team-team ni Inday dyan, kung ako lang talaga may contact sa mga yan, ala? I hope may contact ako direct kay, kay Inday. I hope may contact ako. Kaya lang, syempre, ako naman ay isang simpleng supporter lamang ng mga palangga. So,
bibigay ko talaga yan pag nagkaroon ako ng chance. Kasi hindi pa pwedeng i-post. Para makulong ka. Makulong si Lisa Satanas, makulong kayo at ipasuka lahat ang perang ninakaw nyo. Mga inayupa kayo. Hindi po ako nagbibiro sa sinasabi. Tataranta na naman ngayon yung mga yan. Mananagot ka ba nga? Tinignan-tignan ko, yung binasa ko yung parusa doon sa ano na yun. Pag hindi niya nalusutan yun at pag pinagbayad siya, 40 years ang kulong. Binasa-basa ko na 40 years. Ilang taon na si Bangag ngayon? Diba? Sana nga wag na siyang abutin. Kasi gusto nilang i-paint si Inday Sara na bayolente. Pero kung merong tunay na bayolente dito, ang mga Bangag. Kunwari, bait-baitan, pero patalikod ang tira nila. Kaya dapat paimbestigahan yan eh. Kung sino sumunod, kunyari si Inday Sara, paimbestigahan talaga yan, pa-open niyan kay Percy Lapid. Dahil yan ang unang biktima ng Marcos Jr. na bayolente ang ginawa nila. Unang-una sa Marcos Jr. administration yan, pinagurgor si Percy Lapid dahil nagsasalita tungkol dito sa mga smuggling nila. Yan ang una, bago ako si Percy Lapid. Yan ba ang hindi pa mumulitik? So, umurong ang pisot ni Bangag dito sa kanyang bago nga pag-interview dyan kay Taerna. Di ba? Kalala niya si Taerna. Nakipagsabwatan yan dyan sa mga sa taong gobyerno para gumawa ng peking address laban sa akin. So, paano pagtitiwalaan yung julol na to? Sinungaling, di ba? Maka-Diyos daw siya, pero makademonyo. So, ngayon, in-interview niya nga itong si Bangag. At anong sinasabi ni Bangag doon, mga kababayan, na ayaw niya makipag-away kasi marami na daw siyang kaaway, Totoo, marami siyang kaaway. Milyon-milyong taong bayan. Sa ginawa niyang pagbubudol, paggagago, panglulustay sa pera ng bayan, pag-alat ng 10 billion pesos dun sa kanyang alyansang pagpondo ng 10 billion, inamin naman nila yan, inamin ni Toby Tiangco yan, na pumondo ang gobyernong Bangag galing sa pera ninyo dun sa campaign nila. So ngayon, mga kababayan, etong si Bangag, gusto na daw makipagbate. Diba? Anong gusto niya? Makipagbate. So gusto niya ba makipagbate? Mga kababayan, mga palangga, gusto niya ba makipagbate si Bangag? Dali lang So ngayon, itong si Bangag na ito, ang nakakaloka, ang sabi ni Bangag, una, nagsasawa na ang Pilipino sa politika, sawang-sawa na sa politika. Sabi niya, ang mensahe sa amin lahat, hindi lang sa akin kung hindi sa aming lahat. Alright, ito nga tayo. Sabi niya, tama na yung pamumulitika ninyo at kami naman ang asikasuhin niyo. Anong kadyutahan yan? Anong kabangagan yan? Sabi pa ni Bangag Jr., kaya mabuti o tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika, tama na yung politika. Magtrabaho, gawin na natin lahat ang kailangan, di ba? At gusto daw niya, magkasundo na nga ba? Anong kadyutan? Sino ang namumulitika? In the first place, jutang inamis ka, jutang dininakang singhuter ka, sino ang namumulitika? Ano ka, nagpi-play victim? Isa kang oportunistang Bangag. Bati-bati ka ngayon kasi natakot ka sa bloodbath. Kasi niliteral nyo yung bloodbath. Mga VO. Ano sabi niya, sayang, sawa-sawa ng politika? Julul. Pag-upo mo pa lang, pinolitikan nyo na ang Pilipino. Bago ka pa umupo, inappoint mo na yung mga kawatan na katulad mong buwaka ng inaka. Kung meron lang kulang ang bunganga ko, dead ball ka na sa bibig ko pa lang. Right? Tama na yung pamumulitika. Unang-una, sino ang namulitika sa Pangulong Duterte kay Inday Sara? Sinong namulitika sa mga kritiko mong hayop ka? Hindi ka pa na-tsugi, di ba? Malunod ka na sa pulburon. Sinong namulitika? Sino ang una pinolitikan nyo ang Pangulong Duterte, pinasaran nyo ang SMNI. Nalala nyo ang isyo na nagtanong lamang si Dr. Badoy at Eric patungkol sa 1.8 billion na travel expenses ni Tambaluslos. Tapos inatake nyo na, buwaka ng inamis nyong magpamilya, hindi pa kayo kunin ng lupang mga inayupa kayo ang namulitika, pinakulong nyo, ang mga kritiko ninyo, tinanggalan nyo ng prangkisa, kinulong nyo, niraid nyo ang KOJC, pinahirapan nyo, binastos nyo, binaboy nyo. Sinong namumulitika ngayong hayop ka? Ang inang to?
Anong ginawa mo kay Pangulong Duterte? Pakidnap mo kay Pangulong Duterte? Hindi ba pamumulitika yung ginayubak ka? Ano ka na buwisit sa'yo? Regaluhan kita ng isang barkong... Sabi niya, kung hindi, sabi niya, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat. Ang kapal ng mukha ng hinayupak na to, matapos mo bago ka pa umupo, ikaw at ang asawa mo nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin, kay Maria Lourdes Barcelon, yung mga masatandang hukluban na yan, pinolitikan nyo dahil kaibigan nyo si Francis Lloyd Tichua, pinakidnap nyo yung dalawang bata. Kasi ngayon sasabihin mo, wag mamolitika, magbati-bati na, matapos mong tamnan ng kaso, matapos yung Choco, Sabina, yung 40 vloggers, or maybe more than that, kasama ako doon. Pero syempre, yung mga ano na yan, mga supina na yan, yung mga warrant of arrest na yan, ipapadala nila yan doon sa peking address na ginawa nila. Sino ang namumulit na? Talagang dadami ang kaaway mong hinayupa kayo. Why? Lalo na ngayon sa dayaan sa eleksyon. At ikaw bangang, ito may nakikinig ba dito? May nakikinig ba dito na kaalyado, na ka-team ni Inday Sara? Nakinig kayo. Okay. Antayin nyo, may darating sa inyo na ebidensya. Pwede nyong magamit sa impeachment ni Bangag. Okay, yan bago yan. Fresh na fresh. Ikaw Bangag. Kaya ka ganyan, natatakot ka o baka natunugan mo. Okay? Parating na ang recording. Alam nyo mga kababayan, hindi na muna natin ngayon, i-mention. Mayroon, maliban sa mga ginawa mo, ninyo ng pamilya mo, nag-tridor ka sa bayan. Yung in-expose ni Attorney Glenn Chong na merong foreign intervention, may pandaraya si Lisa Tanas, yung in-expose ko nung nandun ako, May 9, nag-live ako, na may mga foreigner doon, nung May 9 election of 2022, at ang hawak kong ebidensya, na hindi pa natin pwedeng napakita ngayon, eto ang maglulubog sa'yo, utang ginemes ka. At, magdaan ninyo, I hope not. Well, hindi ko kontrolado ang mga giging pangyayari. Maraming 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasama si Tambaluslos. Okay, dito sa ebidensya na ito, mananagot kayo lahat sa bayan na ikaw Marcos ay nakikipagsabwatan ka. Si Lisa Tanas kasama sa picture na hawak ko, pati ang pamilya mong Bangag. So kaya ngayon mga kababayan, pwedeng natunugan na nila ito. So ngayon, si Bangag kunyari magkaisa, magbati-bati na. Bati, matapos kang gumawa ng high crime, 10 na mga jejemon mong alipores ang iyong mga gabinete, na dyan kasama na yan, no? Si Torre, si Uling Torre, si Lacanilaw, si Bonjing na, sana kunin na rin ng lupa yung hinayupak na yan, yung isang kapatid niya, si John Vic, at si Marvel, at marami pang iba, harap-harapang kinidnap nyo ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon, magbati-bati na lang. Bakit po niya mga kababayan sinasabi yan? Kasi nga, nakikita nyo nga, mga palangga, na talagang ang mga tao ay galit na sa mga bangag na ito. Kaya ganito niyan ngayon, pabiktim, kunyari buot-buutan, ay mabait na ako, magkaisa na lang tayo, chuchu-chuchu. Yan po ang mga taktika ng mga kriminal. Yan ang taktika ng mga sindikato na kayang magpanggap na magbait-baitan at anytime pwede kayong gurgurin, pwede kayong dunggulin o kung ano pang mga kaletsyahan o kasamaan ang pwedeng gawin sa inyo. Ito ay pagpapakita ng pagiging oportunista ni Bangag, pagpapakita ng kanyang pa-victim effect, pagpapakita na loser siya dahil nakikita niya na ang ating mga kababayan ay sinasampal siya ng katotohanan na sukang-suka na ang Pilipino, ang OFW sa kanya. Hindi po ito pang pumupapolitika dahil ang namumulitika ay sila. Ayaw nilang tigilan si Sara Duterte. Ayaw nilang tigilan si Pangulong Duterte. Remember? Nung nagkaroon ng maisog noong January sa Davao, doon si Attorney Vic Rodriguez, si Alvarez, si Unga, Biata, marami sila doon. Remember that? Anong ginawa ni Bangag? Na inggit
na insecure yung time na nagsabi si Pangulong Duterte na bangag, gumawa din siya ng ng kanyang meeting de Abansi Chuch, anong tawag doon? Basta nag-event sila sa Luneta, gamit ang pera ng bayan, pinadala nila doon ang mga kawawang pobre, pinapila nila sa initan, doon binigyan ng ayuda ng mga bulok-bulok na bugas, di ba? Para lang kunyari sabayan ang, sabayan o tapatan itong meeting, yung maisog event ni Pangulong Duterte, tapos para maipakita na mas marami pang sumuporta sa kanila. Ito ang tunay na pamumulitika. Ngayon, ano nangyari doon? Hayop kang Marcos ka. Di ba wala nga 15,000 ang nanonood sa'yo, wala nga 15,000 live viewers. Di ba samantalang ang kay Pangulong Duterte umaabot ng 100,000 live viewers. Hindi naman sa pagmamayabang talo pa nga natin itong hinayupak na bangag na ito. So ito yung pamumulitika. Tapos ano ang ginawa? Balikan nga natin itong julol na to. Anong ginawa niya sa mga pulis? Men and women in uniform. Bawal mag-YouTube and Facebook. Bawal manood sa mga vloggers katulad ni Maharlika. Bawal mag-post katulad sa pagkita ng support sa Pangulong Duterte. Tignan mo si Francis Fontillas, yung kanilang ngayon, yung kanilang yung sinuspende ng panghabang buhay, di ba? Anong ginawa dyan? Nagpakita lamang ng kanyang emosyon para suporta kay Pangulong Duterte na sinasabi ni Patrolman na ito ay hindi tama dahil ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa pulis na yan? Na nanindigan. Hindi ba pinailan ng kaso? Dismiss? Yan ang pamumulitika ni Bangag. Anong ginawa kay Jason Sa? Anong ginawa kay Jun Abines? Sa amin lahat. Anong ginagawa dahil nagsasabi? Pinupolitika kami. Abala si Bangag sa kakalustay ng pera ninyo, abala sa concert, duran-duran, abala sa Formula 1, abala sa pag-ikot sa buong mundo, gamit ang pera ng bayan, wala kang makitang tangible resulta ng kanyang panunungkulan. Dahil di naman siya nanunungkulan para sa bayan. Balikan natin yung 5,500 flood control. Diba? Nasaan na, nada na. Kasi abala sila para sa pagpapatahimik sa ating lahat. Kaso hindi sila nagwagi. Napakita natin ngayong midterm election, although dinaya nila, dahil kitang-kita naman yan, di ba? Laging si Atty. Glenn Chong ang nangungunang nagsabi dyan na dinaya nila ang halalan at hinahamon si George Garcia na kasuhan si Glenn Chong. Sa pamumulitika ng hinayupak na supot na si Marcos Jr. na talawan na ang boto daw kasi laki ng tando-tando. Nakita, di ba? Ang hinayupak na ito, abala sa panggigipit ang kaduwagan niya. Anong ginawa niya? Ang bagong henerasyon party list, okay, ni Bernadette Herrera, ang Duterte party list na iniluklok binoto ng bayan ay ayaw iproklama ng COMELEC sa kadailanan, kesyo ito daw ay may mga binbing na kaso, di ba? Si Bernadette Herrera ng bagong henerasyon, hindi na ipaliwanag sa kanila ng maayos according to her, sa kanyang post, kung ano yung kanilang violation or whatever. Pero tama ang sinabi ni Atty. Vic, si De Lima na overturn ng kaso na pwede nang damputin at may kaso sa illegal na pulburon, hindi pinoproklama. Si Erich Sylvester na maraming kaso sa Amerika na nagnakaw ng identity, nagsinungaling na kunwari ipinanganak sa Amerika, yung pala nagnakaw ng identity ni Erich Sylvester Tulfo. So bagay, marami namang nanakawin dyan sa Senado pagdating ng pagkakaupo na yung hayop na yan. But ganun pa man, mga kababayan, hindi nila sinuspend. Diba? Hindi nila sinuspend, pinroclaim ni George Garcia. At marami pang iba na dapat i-disqualified. Ito po ay isang pamumulitika ni Bangag, kaya hindi totoo na ayaw niya ng mamulitika, magbati-bati na daw. Ito po ay pagpapanggap niya para i-win na naman ang inyong puso. Bubuduli na naman kayo, ang sabi mabait pala si Bangag. Ito po ay isang malaking kasinungalingan dahil bago pa umupo si Bangag, ang una nilang pinulitika ay si Vic Rodriguez. Nire-recommenda ni Vic Rodriguez na wag iupo ang mga kawatan na pinaupo ni Lisa Tanas. Diba? Pero anong nangyayari ngayon? Dahil sa lahat ng kapalpakan, administrasyong Bangag na hindi daw mamumulitika, mga kababayan,
Ang sinasabi niya magbati-bati na natakot to kay Sara Duterte. Kasi sabi ni Inday, gusto niya na magdugo-dugo, ligo-ligo doon. Kung di ba naman kasyungahan ng kanilang tagapagsalita, de Lima at iba pa. Di ba? Ito daw ang ginagawa nila, ini-interpret nila as literal. Kung di ba naman mga VO, Googleable naman yan. Nag-google ang lahat. Ito lang naman. Ito ang aking forecast. Natatakot na si Bangag. Hindi lahat, sabi nga lahat yan may hangganan. Yung mga ninakaw nyo, Bangag, na ang asawa mong hindot na hinayupak na butod, mudlo, butot, lahat, kawatan, kidnapper, smuggler, lahat na. Okay? Yang ninakaw ninyo, okay? Although pakikinabangan yan ng mga susunod yung mga henerasyon. Pero, I hope, ang sumunod na umupo ay panagutin kayo at makulong kayo panghabang buhay. At etong naka-witness nitong ebidensyang sinasabi ko, Marcos Jr., okay? Huwag kang pakasisigurado. Kasi yung mga team-team ni Inday dyan, kung ako lang talaga may contact sa mga yan, aba? I hope may contact ako direct kay, kay Inday. I hope may contact ako. Kaya lang, syempre, ako naman isang simpleng supporter lamang ng mga palangga. So, bibigay ko talaga yan pag nagkaroon ako ng chance. Kasi hindi pa pwedeng i-post. Para makulong ka, makulong si Lisa Tanas, makulong kayo at ipasuka lahat ang perang ninakaw nyo. Mga inayupa kayo. Hindi po ako nagbibiro sa sinasabi. Tataranta na naman ngayon yung mga yan. Mananagot ka ba nga? Tinignan-tignan ko, yung binasa ko yung parusa doon sa na yun. Pag hindi niya nalusutan yun at pag pinagbayad siya, 40 years ang kulong. Binasa-basa ko na 40 years. Ilang taon na si Bangag ngayon? Diba? Sana nga wag na siyang abutin. Kasi gusto nilang i-paint si Inday Sara na bayolente. Pero kung merong tunay na bayolente dito, ang mga Bangag, kunwari bait-baitan, pero patalikod ang tira nila. Kaya dapat pa-imbestigahan yan Kung sino sumunod, kunyari si Inday Sara, pa-imbestigahan talaga yan, pa-open yan kay Percy Lapid. Dahil yan ang unang biktima ng Marcos Jr. na bayolente ang ginawa nila. Unang-una sa Marcos Jr. administration yan, pinagurgor si Percy Lapid dahil nagsasalita tungkol dito sa mga smuggling nila. Yan ang una, bago ako si Percy Lapid. Yan ba ang hindi pa mumulit?